أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ito pong ikasampu na aralin po natin sa Al-Imla. Ang pamagat na ating tatalakayin ay ang alamatu at-tarqim. Okay? Alamat at-tarqim hiya alamatun udi'at athna al-kitabati. Siya raw ay ang mga palatandaan na inilalagay sa tuwing nagsusulat. Yuqsadu biha tashilu fahmin nassi ala al-qari. Ang layunin daw nito, ang paglalagay ng mga palatandaan ay upang mapadali sa mga nagbabasa ang pag-intindi sa nas, sa paragraph. Wa ma'rifati, at para malaman ma yuriduhul katibu min ma'anin o afkarin, upang malaman raw ng nagbabasa kung ano ang gustong iparating ng nagsulat. Wa alamatuhul ma'lufa, at ang mga palatandaan daw ay ang mga sumusunod. Number 1 ay al-fasila. Ang fasila ay comma. Ito yun, comma. Number 2, an-nuqta. Nuqta ay period. Full stop. Okay? Number 3, an-nuqtatani. Kolon. Tinatawag na kolon. Nuqtatani. Number 4, al-fasilatu al-manquta. Ito yung tinatawag na semicolon sa English. So, ang apat na ito yung tinatawag na alamatu at-tarqim. Inilalagay daw ito, ay summarize po natin ha, inilalagay daw ito yung mga palatandaan sa tuwing ang nagsusulat ng nas, upang mapadali raw sa nagbabasa ang pag-intindi sa paragraph, at upang may parating ng nagsulat ng paragraph sa mga nagbabasa kung ano ang nais ng iparating. Okay? So dito naman po tayo, al-kalimatu al-jadida. Mga kalima na bago. Ta'abbada, yata'abbadu. Meaning ng ta'abbada ay yung gumagawa ng ibada. Ta'abbada, yata'abbadu. Ghar ay tatawag dito, ito yung tinatawag na bundok. Ghar o hira, sa bundok na hira. Ghar ay ito yung bundok. Okay? Pero yung bundok na ito ay hindi yung bundok na nasa atin sa Pilipinas. Katulad ng may mga puno, ganyan. Ang bundok na ito yung bato. Yung mga bundok sa bansang deserto. Qari, meaning ng qari ay nagbabasa. O qari ay, ito ay mga nagbabasa. Reader. Ito yung reader. Qari. Al-bi'sa, ang bi'sa ay ito yung tawag dito, noong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam magawin siyang propeta. Hiniran siya bilang propeta. Ito yung al-bi'sa. Bidaya ay panimula. Alama ay palatandaan. Okay. Basahin po natin ang paragraph. عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء. Noong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng ibada, yata'abbadu fi ghari Hira, sa
tawag dito, bundok ng Hira, ja'ahu Jibril, dumating sa kanya si Jibril alayhi salam, fi surati rajul, sa anyong lalaki. Wa qala lah, at sinabi sa kanya, ikra. Sinong nagsabi? Si Jibril. Kanino na sinabi? Kay Muhammad. Sabi ni Jibril kay Muhammad, ikra, magbasa ka. Sumagot ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in. Sabi na, hindi ako marunong magbasa. Kasi naman talaga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ummi. Meaning ng al-ummi ay no read, no write. Kaya naman sumagot ang mahal na propeta, kaya sinagot niya ang lalaki na si Jibril, sabi na, hindi ako marunong magbasa. Sinabi sa kanya ni Jibril, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Okay? Ito ay suratu Al-Qalam. Sinabi ng Allah, ito ay sinabi ng Allah. Okay? Ito ay surah sa banal na Quran. Sinabi ng Allah, na sinabi ni Jibril, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Basahin mo sa ngalan ng Allah, sa ngalan ng iyong Panginoon, na siya ang lumikha. Khalaqal insana min 'alaq. Nilikha niya ang tao mula sa alak. Ito yung alak, ito yung clay na nabuo at nagkaroon ng laman at hinihipan ng spirit o kaluluwa pagkatapos siya ay naging tao. Ikra wa rabbukal akram. Basahin mo. Okay? Basahin mo. Tang Allah ay akram. Labis na mapagbigay. Akram. Alladhi 'allama bil qalam. Na ang iyong Panginoon, ng Allah, ay nagtuturo sa pamamagitan ng kalam, ng panulat. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Tinuturuan niya ang tao nang hindi niya alam, o tinuturuan ng tao na ang tao ay walang alam. Okay? Wa kana hadha al-yawm. Okay. Kadugtong ng paragraph. Wa kana hadha al-yawm, ang araw daw na ito ay bidayata bi'sati rasul. Yan daw ang unang araw kung saan hinirang ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Wa kanat hadhihi al-ayat, at ang itong mga aya na ito ay awwalu ma nazala min al-Qur'an al-Karim, ang unang ibinaba mula sa Quran. Ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu na'taqidu, at tayo ay nagdiriwang ng haflatan adatan laylatas 17 min shahri Ramadan. Tayo ay nagsiselebrate o kaya nagdidiriwang sa gabi ng ika-27 sa buwan ng Ramadan. Actually, itong sentence na ito, sabi kasi dito, tayo ay nagdidiwang ng haflatan adatan, ng pagdidiwang ng ada. Ibig sabihin daw ay parang naging kaugalian na daw. Nung nag-research ako, kung mayroon ba talagang pagdiriwang na ada sa ika-27 sa buwan ng Ramadan, ay tiningnan ko talaga ay wala akong nahanap. Ang nahanap ko lang ay mula sa buwan ng pinakaunang araw ng buwan ng Ramadan hanggang sa pinakahuling araw nito ay magkakapareho lang ang ating gagawin dyan. Maliban na lamang sa last 10 days of Ramadan, Ashrul Awakhir, sapagkat mayroong hadith na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay labis siyang naghahanda sa tuwina na darating ang ika-10
araw o last 10 days sa buwan ng Ramadan. لذكر هذه الواقعة الشهيرة عندنا بواقعة نزول القرآن. Ito raw, kadugtong ng ating binasa. Upang raw naalala natin ang kaganapan na ito na sikat. Ano yung kaganapan na yun? Yung Bi'satul Rasul. Ang araw kung saan ang mahal na propeta ay hinirang bilang sugo. Indana biwaqi'ati nuzul Quran. Ito raw ang araw kung saan ang unang bumaba o may unang ayah na ibinaba. Okay? Al-bahs. انظر إلى الجمل الآتية في النص السابق. Tingnan daw o tumingin daw sa mga sentences o mga pangungusap na basa natin. Okay. عندما كان محمد صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل وقال له. Okay. Noong daw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa ng ibada sa bundok ng Hira, dumating sa kanya si Jibril alaihi salam sa anyong lalaki. Pagkatapos sinabi sa kanya, okay, sabi dito, tajid bainal jumali hadhihi al-alama. Itong kama. Okay? Tingnan natin. Ito. O meron nga. May kama dito. Yata'abbadu fi ghari Hira. May kama. Okay, nakikita natin may kama. Okay. Wa tusamma al-fasila. Ito daw ay tinatawag na fasila, kama. Wa tuda'u kathiran baina al-jumal al-qasirata allati tukawwinu jumlatan tawilatan murakkabatan. Sabi niya, itong kama raw ay inilalagay sa mga sentences. Na ang sentences na yon ay nasa loob ng mahabang pangungusap. Ibig sabihin daw, katulad halimbawa ng ito. Di ba? Itong binasa natin na paragraph. Di ba? Mahaba ito. Kaya naman, nilalagyan ng comma ay upang ang binabasa natin ay lalong maintindihan natin. Di ba? Kasi kung diri-diretso ang pagbasa natin, walang non-stop, mahihirapan tayong intindihin ng nais ipahiwatig ng nagsulat ng paragraph na ito. Okay? So, dito naman po tayo. Saan ba? Wanzur ila al-ibarati. At tingnan ang mga halimbawa allati tahta khattun wahid fi an-nass as-sabiq. Na ang tingnan daw ang mga halimbawa na mayroong underline ng isa sa nabasa natin na paragraph. So tingnan na nga natin. Ito raw, underline na isa. Ito sila. Tajid ba'daha. Okay? Matatagpuan daw, pagkatapos daw nito ay hadhihi al-alama. Ito. Matatagpuan daw natin ito. Ito yung tinatawag na kolon. Wa tusamma nuqtataini. Sa English ay kolon. Wa tuda'u ba'da kalimatin qala aw yaqul. Inilalagay daw ang kolon pagkatapos ng kalima na qala aw yaqulu. Okay, wanzur ila al-ibarat allati tahtaha khattan ithnan fi an-nass as-sabiq. Tingnan daw ang mga ibara, mga halimbawa na mayroong dalawang underline. Saan yung dalawang underline? Ito sila. Okay, allama al-insana ma lam ya'lam at saka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, tajid ba'daha, matatagpan mo daw na mayroong palatandaan na ito, period. Wa tusamma an-nuqta. Sa English ay period. Wa tuda'u fi nihayatil jumlati tamma. Itong period daw ay inilalagay sa pinaka last sentence
pinaka last sentence kapag daw nakumpleto ang sentence. Wa fi nihayati al-faqra, sa last na paragraph. Wanzur ila al-ibarat allati fi al-faqrati al-akhirati. At tingnan daw ang mga halimbawa ng faqra, ng paragraph, ng nasa huli. Na'taqidu, ito yun. Na'taqidu haflatan 'adatan laylat as-sabi' 'ashara min shahri Ramadan lidhikri hadhihi al-waqi'ah. Okay, yan daw tingnan natin. Tajid bain al-jumali hadhihi al-alama. Makikita po natin ang sa pagitan ng mga sentence na ito ay ang palatandaan na ito. Ito. Wa tusamma al-fasilata al-manquta. Ito raw ay tinatawag na al-fasilatu al-manquta. O kaya sa English ay semicolon. Wa tuda'u bayna al-jumlataini takunu thaniyatu sababan al-ula. Itong itong semicolon daw ay inilalagay sa pagitan ng dalawang sentence, na ang ikalawang sentence ay sababan al-ula, ay dahilan ng unang sentence. Okay, al-qaida. Dito naman po tayo sa al-qaida. Al-qaida, ito al-fasila, ito ang meaning ng al-qaida ay ang rules. Al-fasila, ang fasila ay comma. Yaqifu al-qari'u 'indaha saktatan qasiratan jiddan. Ito raw ay dito humihinto o kaya nagpapahinga dito ng saglit ang nagbabasa. Wa tuda'u bayna al-jumali al-qasirati allati tukawwinu jumlatan tawilatan murakkabatan. Okay? Itong comma raw ay inilalagay sa mga pagitan ng mga sentences na maikli. Allati tukawwinu jumlatan tawilatan murakkabatan. Kapag raw masyadong mahaba yung sentence, ay itong comma inilalagay daw sa sentence na maikli upang maintindihan ng nagbabasa. Okay? Bain al-ma'tufi wal-ma'tuf alayh. Sa pagitan ng ma'tuf at ang ma'tuf alayh, mislu al-kalamu yanqasimu ila thalatha. Halimbawa daw ay ang kalam, ang speech, ang salita ay nahati sa tatlong bahagi. Ismun. 'Di ba? Ang ism ay mayroong comma. Ismun, fi'lun, harfun. O ito may comma. So, naintindihan po natin kung saan ginagamit ang comma. Ang comma ay ginagamit ito sa tuwing na kapag ang binabasa natin o kaya sinusulat natin ay mahabang masyado, inilalagay natin ang comma upang maintindihan ang sentence na ating binabasa. Okay, number 2, an-nuqta. An-nuqta, ito yung period. O kaya, full stop. Yaqifu al-qari'u 'indaha saktatan tamatan ma'a istirahati lit-tanaffus. Sabi niya, itong nuqta raw o kaya period ay dito humihinto ang nagbabasa, ang reader. Ma'a istirahati lit-tanaffus. Dito raw nagpapahinga. Wa tuda'u fi nihayatil jumlati at-tamma. Itong raw, nuqta raw ay inilalagay sa last sentence. Kapag raw na kumpleto. O fi nihayatil faqrati lidilalati ala tamamil ma'na. O kaya naman ay sa last paragraph. Upang raw ay maintindihan ang kapag daw na kumpleto ang meaning ng faqra, ng paragraph. Number 3, an-nuqtatani. Ito yung tinatawag na kolon. Tuda'u hadhihi al-alamatu fil mawadi'i at-taliyati. Inilalagay daw ang kolon na ito, an-nuqtatani na ito, bilang palatandaan sa mga sumusunod. Halimbawa, ang una ay
bayna lafzil qawli wal kalam. Kapag daw sa pagitan daw ng qawl, sang salita at ang sinalita. Halimbawa, qala ar-rasul, sinabi ng rasul, tapos mayroong nuktatanin dito, mayroong kolon. Di ba? Itong qala, pagkatapos nilagyan ng kolon. Litawdihi al-maksumi o ma'na kalimatin. Upang raw maging mas maintindihan ang ma'na ng kalima, ang meaning ng kalima. Halimbawa nito, mislu ad-dahru yawman. Ad-dahru yawman. Ad-dahr, meaning ad-dahr dito, Allahu a'lam, ito yung taon. Ad-dahru yawman. Ang sabi niya, ang taon ay 2 araw. Tapos, kolon. 2 tuldok dito. Yawmun laka, araw para sa iyo. Ibig sabihin, yawmun laka ay araw na masaya ka. Di ba? Araw na masaya ka, kama, wa yawmun alayka, at araw na malungkot ka. Okay? Ganun din dito, as-sada. Tapos sada, mayroong kolon dito. Okay. Number 4. Al-fasilatu al-mankutatu. Ang fasilatu al-mankuta, ito tinatawag na semikolon. Tuda'u bayna jumlatain. Inilalagay raw sa pagitan ng 2 sentence. Takunu thaniyatu sababanil ula. Na ang pangalawang sentence ay sababanil ula ay dahilan ng unang sentence. Aw aksuhu. O kaya opposite. Mislo. Halimbawa, harramallahu ar-riba. Ipinagbawal ng Allah ang riba. Tapos semikolon. Di ba? Ito sila ay isang sentence at pangalawang sentence. Harramallahu ar-riba. Okay. Li'annahu yazidul ghani ghina. Dahil daw mas nadadagdagan daw ang kayamanan ng mayaman. Okay. Tingnan natin dito. Takunu thaniyatu sababanil ula. Okay. Diba? Sabi niya, ito raw ay naging dahilan daw ang pangalawang sentence na ito dito sa unang sentence. Ito raw ito ay may relation itong 2 sentence. Yun yung ibig payuhatig ng salitang ito. Wal faqira faqran, at ang pulubi ay mas lalong naghihirap. Okay, naintindihan po natin? Bilang summaries po ng ating binasa ay ang fasila o kama ay inilalagay raw kapag daw masyadong mahaba ang sentence. So lagyan natin ng kama para mas lalong maintindihan natin ang binabasa natin. Samantala, ang nukta ay kapag natapos ng basahin ng sentence, kapag nakumpleto na at nasabi na ang naisipayhuwatig, ang meaning ng sentence o kaya paragraph, ay kailangan lagyan ng period, nukta. Ito nga mga kolon ay kapag pagkatapos ng kalima, word na kala o yakulo. O di kaya ay pagkatapos ng kalima. Halimbawa, ad-dahru yawman. Pagkatapos ng kalima, upang mas lalong maintindihan ang nais sabihin. Al-fasilatul mangkuta, ito yung tinatawag semikolon, ay nilalagay daw sa pagitan ng 2 sentence. Okay? Na ang pangalawang sentence ay itong 2 sentence na ito ay mayroong relasyon. May relate sila sa isa't isa. Okay, at tadribats, ang mga pagsasanay. At tadribul awal, uktubil jumal al-atiyati, wada' alamat at-tarqimi al-munasibata badala min hadhihi alama. Ito raw. Sabi niya, ay isulat daw ito daw silang lahat. Isulat daw, pagkatapos, lagyan daw ng mga palatandaan
na nababagay. Badalan min hadhil alama. Palitan daw natin ito. Itong tanda na ito ay papalitan daw natin. Ang ipapalit daw natin kung ito man ay nukta o kaya fasila o kaya nuqtatani o kaya al-fasilatu al-manquta. Okay, dito tayo. Qala al-Imam Shafi'i. Anong ilalagay natin dito? Ano? Nukta ba? O fasila? O nuqtatani? O fasilatu manquta? Ang ilalagay natin dito ay nuqtatan. Tinatawag na kolon. Bakit? Dahil qala. Dahil dito sa qala. Akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin. Sabi niya, aking kapatid, hindi mo mararating ang ang kaalaman maliban sa 6 na ito. So ano ilalagay natin dito? Semikolon ba o kolon? Nuqtatanin ba o al-fasilatu manquta? Ang ilalagay natin dito ay semikolon. Al-fasilatu manquta. Pwede rin nuqtatani. Pwede rin kolon. Ang dahilan dito dihil maksum o ma'na al-kalima. Para mas lalong ipaliwanag ang mga kalima na ito ay lagyan natin ng 2 tuldok dito. Yung tinatawag na kolon, nuqtatani. Sanbika an tafsiliha. Okay, dyan na ang fasilatun manquta. Sanbika an tafsiliha bibayanin. Tapos dito ay lalagyan natin dito ay fasilatu manquta. Zakaun, tapos ano nilalagay natin dito? Kama. Wa hirsun, kama. Wa ijtihadun, kama. Ito yung tinatawag na fasila. Wa bulgatun, fasila. Wa suhbatu ustadhin, fasila. Wa tulu' zamanin, fasila. Okay, hanggang dyan lang. Wa tulu' zamanin, dito ay ano ilalagay natin dito? Nuqta, period. Okay, naintindihan natin? Na dito next, ad-dahru yawman. Yawmun laka wa yawmun alayk. So ano ilalagay natin dito? Nuqtatani. Ad-dahru yawman, nuqtatani, yawmun laka, qama, yawmun alayka. Dito, ano ilalagay natin dito? Ilalagay natin dito ay nuqta, period. Innal alima ay afdalu min al-abid. Anong ilalagay natin dito? Fasilatu manquta, semikolon. Lian al-alima bi'ilmihi yanfa'u nafsahu wa ghayrahu. Okay, tapos dito ay qama. Wa amma al-abida bi'ibadatihi yadfa'u nafsahu faqat. Okay, ano ilalagay natin dito? Period. O nuqta. So bigyan natin ng meaning. Katotohanan na ang maalam ay mas mainam kaysa sa abid, sa mga nagsasamba. Bakit raw? Dahil ang maalam ay sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay nagiging makabuluhan o kaya nagkakaroon ng benefits para sa kanya at ang ibang tao. Wa amal abid, at ang taong nag-ibada lang ay nagkakaroon lang ng benefits para sa kanyang sarili. Okay? O ito, bigyan natin ng meaning ang salita ni Imam Shafi'i. Sinabi ni Imam Shafi'i, waking kapatid, kailanman ay hindi mo mararating ang kaalaman maliban sa 6. Sanbika an tafsiliha. Sigurado na aking sasabihin sa iyo ang 6 na ito, bibayanin. Okay, una ay zakaon.
sa pamamagitan ng talino. Sabi ni Imam Shafi'i, kapag daw hindi ka raw matalino ay mahihirapan kang marating ang tamang kaalaman. Talino, tapos ang hirs. Yung ang tinatawag na hirs ay ito yung pagsisikap. Wajtihad. Ang ijtihad ay ito yung ganun din actually, halos magkapareho lang, hirs at saka ijtihad. Bulgha ay yung labis o kaya pagpapalalim ng kaalaman. Suhbat ustad o kaya pagsasama sa mga ustad at tulog zaman at sa mahabang panahon. Okay, dito naman po tayo. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq thalatha. Sinabi na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga palatandaan ng mga munafik ay 3. Idza haddatha kadhaba, kapag daw nagsasalita ay nagsisinungaling, kapag nag-promise ay hindi niya tinutupad ang promise, wa idza tu'mina khana, at kapag pinagkatiwalaan ay tinetrayador niya o kaya hindi tumutupad. Okay? So, ano ilalagay natin dito? Ayatul munafiqi thalatha. Fasilatul manquta ba o nuqtatan? Ang ilalagay natin dito ay nuqtatani. Ayatul munafiq nuqtatan, idza haddatha kadhiba qama, wa idza wa'ada akhlafa qama, yung fasila, wa idza tumina khana, period, nuqta. Next, arkanul ilmu 5. الطالب والأستاذ والكتاب والمنهج والبيئة العلمية المحيطة. Okay. Sabi dito ay ang haligi o mga haligi ng kaalaman ay 5. Una ay ustad, una ay estudyante, pangalawa ustad, pangatlo ay kitab, pangapat ay minhaj. Minhaj yung curriculum. Al-bi'a, pang 5 ay al-bi'a. Number 6, pang-6 ay al-ilmiyatul mahita. So, anong ilalagay natin dito? Arkanul ilmi 5. Ano ilalagay natin dito? Nuqtatani, kolon. Tapos at-talibu, fasila, wal ustadu, fasila, wal kitabu, fasila, wal minhaju, fasila, wal bi'atu, fasila, wal ilmiyatu, al muhidatu, nuqta, period. Mimani la yata'allamani abadan. Dalawang mim na hindi kailanman pinag-aaralan. Ano ilalagay natin dito? Nuqtatan, kolon, nuqtatan. Al-mimul awwal, kama, mustahi. Okay? Dito ay kama, mustahi. Wal mimu thani, ay hindi, mali. Dito, la yata'allamani abadan, ito ay nuqtatan. Ibig sabihin, kolon. Al-mimul awwal, dito, ilalagay natin dito ay al-fasilatul manquta. Ito yung tinatawag na semicolon. Tapos dito ay fasila, kama. Wal mimu thaniya, ang ilalagay natin dito ay semicolon. Ito tinatawag na al-fasilatul manquta. Mustakbirun. Ang ilalagay natin dito sa dulo ay nuqta, period. Okay, naintindihan po natin. So hanggang dito na lamang po tayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.